Bakit parang hindi matapos-tapos ang problema sa drugs at homelessness sa Canada? Totoong malaking problema ito. Sa 2024 National Survey, 61% ng mga taong homeless ang nagsasabing may problema sila sa substance use. At sa mga taong may ganitong problema, 88% ang nakaranas din ng matagal na homelessness. Pero hindi ibig sabihin na drugs ang dahilan kung bakit naging homeless ang lahat. Malaki factors din ng mahal na housing, kahirapan, mental health, trauma at kawalan ng stable na income. May illegal drug market din sa Canada. Kasama dito ang organized crime, drug trafficking at illegal production. From 2018 to 2023, nakakita at nagpasara ang Canadian law enforcement ng 40 sites na may illegal fentanyl production. Meanwhile, gumagastos din ang government para sa police enforcement, prevention, treatment, rehab, recovery, at harm reduction. Noong 2025, may 5,608 opioid-related deaths sa Canada or around 15 deaths every day. Pero bumaba ito ng 23% compared to 2024. Isa sa pinaka-controversial ay ang safer supply. May ilang high-risk patients na binibigyan ng prescribed drugs bilang alternative sa toxic street drugs. Ang supporters sinasabing makakatulong ito para maiwasan ang overdose at manatiling connected sa healthcare. Pero ang critics naman, concerned sa possibility na mapunta ang gamot sa illegal market at kung nakakatulong ba talaga ito sa long-term recovery. May isang 2025 study sa BC na nakakita na 33% increase sa opioid-related hospitalizations matapos ma-introduce ang safer supply policy. Pero importanteng tandaan, hindi nito pinapatunayan na safer supply mismo ang dahilan ng increase. So backfiring ba ang harm reduction? Hindi pa natin masasabi ng sigurado. May evidence supporting it at may concerns din. Ang challenge ngayon, paano natin mapapanatiling buhay ang mga tao ngayon habang tinutulungan din silang makarecover, makahanap ng housing at makaalis sa addiction.